Well. Welcome to my channel where I share my trading journey, business learnings, system, and strategy. Actively trading US stocks available in GoTrade platform. Let's tayo dito. Okay, in this video, makikita nyo guys kung paano ka-destructive ang hope. Okay, kasi kagaya di sa Lumen, yun imbis nag-cut loss na ako, nag-adjust pa ako ng support area ko, kaya lalo lumaki yung talo. Well guys, let's tayo dito. Sana wag kayong learn from this mistake. Etong Lumen, bumili ako dito pag di ba sabi natin momentum candle, tapos pullback. Pagka pullback dito, ang expectation natin dapat dapat aangat yan. Kaso hindi umangat. Nangyari, bumaba pa. According to my rule, dapat kapag bumaba siya below 50%, i-cut loss na natin. Pero sinabi ko, hindi, nasa ibabaw pa naman siya ng 21 EMA, goods pa siya. So nag bullish candle dito. Okay. Tapos bumaba siya sa 21 EMA. Sabi ko, okay pa yan kasi nasa support pa naman siya, kaya gumuhit tayo ng ganito. Ngayon, napabayaan natin. Itingin yung sa baba in time, 13:45. So actually dito dapat nag-cut loss na ako So hindi ako nag-cut loss, so bumaba siya. Okay, so napabayaan natin, nakatulugan. Sabi natin, aangat na lang yan sa the following day, which is Friday to O nangyari, opening today, which is Monday, boom, nag-gap down. Nang pag-gap down, babalik pa naman siya dito Babalik pa siya dyan. Nandiyan siya. Support naman siya Babounce yan. Tumagos. Hanap tayo ng ibang support. May support pa dyan. Dito siya. Tumagos. Dumaos. Paano tayo ngayon? Ang laki na nawala sa akin dyan. Imagine mo, 7% ang binaba niya. Ang laki nun. Ang ko lang dito, dapat 1% lang or 2% max. 7%. So, ang laki. So, yun guys, sana learn from my mistake para hindi na kayo magkamali dito. Pag ganun, cut loss na, wala nang walang baka. To think, medyo, madaming beses na nangyari to sa akin Pero, yun nga guys, emotions talaga. Pag hinayaan natin, yung hope, yan, pag mali. Isa pang pagkakamali ko dito, di ba sabi natin, pag kunyari gap down siya, and then hindi naman siya lower than the previous low, okay pa yun, pwede siyang umangat uli. Pero if nag-gap down and below previous day low, magtutuloy-tuloy. So, kanina bumaba na to ng bumaba na to ng 3%. Hindi pa rin ako nag-cut loss Ito yung naging bullish candle na to. Hindi pa rin ako parang umasa-asa pa rin ako. So yun guys, learn from this mistake. Tong LUMN na to, naku. Kagaya ngayon, parang, sige, antayin natin, baka aangat pa yan. Learn from this mistake para pag matalo tayo, ika nga putol daliri lang, hindi ganitong putol kamay. So, quick sharing lang. Let us learn from this mistake. Actually, tinitingnan ko pa nga siya kung saan. Tingnan ko siya sa daily time frame. Ginastify ko pa siya. Sabi ko, okay lang. Nasa ibabaw lang naman siya ng ng 21 EMA Pwede pa. Biglang boom. Ayan bumaba sa 21 EMA. Yun, tumitingin din tayo dito. Ba't naman ito? After niya, umangat din. Okay, so pwede mangyari yung mga feel natin yung gano'n, Tingnan nga natin kung kung buray muna natin yung mga drawings para hindi kayo maguluhan. 21 EMA, wait ka lang din muna. Okay. Try natin gumamit ng Fibonacci. Ito pwede natin i-justify na nandito pa lang naman siya sa 38.2%. Magbabounce pa yan.
Ano tingin nyo? Kasi ano siya previous support, ay previous resistance, turn support. So, pwedeng matibay-tibay pa to. So, paki-type nga sa comment section below kung tingin nyo, benta na ba o mag-hold muna tayo dito. Kasi medyo malaki din parang ang nawala sa 8% ang budget ko lang 1% or 2. Actually 1% nga pero 8%. Masakit. Okay, parang kinita ko na yung sa isa yung CCJ okay Eto guys, CCJ. Ayan okay. Dito nagbenta na tayo dito stock okay. Okay tayo dyan pero ayun na nga dito sa LUMN ano siya malaki 6.72% ang dinown. Pero dito sa daily kung gagamitin natin itong Fibonacci, nag-hold siya dito sa 38.2. Tingnan natin sa 30-minute time frame. Okay, tingnan natin sa 30. Ayan nandito siya, nag-hold siya sa 38.2. Bikini man. Kaya yun guys kailangan matutunan din natin yung pagtingin ng time frame. Yung iba kasi tumitingin sa sa daily, iba 30 minutes, iba 15 minutes, iba 5 minutes. So paki-type na lang sa comment kayo saan ba kayo tumitingin, anong time frame ba ginagamit nyo. Kasi kung titingnan nito sa 30-minute time frame, pwede na sabihin na nag-create na ng lower lows so na yan, downtrend na yan. Ayan umaangat ng sandali tapos bababa din, aangat, re-reject siya dito. So na to, pa downtrend na yan. Okay, may isang trader sa States, siya naman isang time frame lang ginagamit niya kasi naguguluhan nga daw siya pag madami. Well, pwede natin i-consider yun. Ako pwede ko siya i-consider ako kasi tinatry ko tong multi-time frame kasi karamihan ng mga magaling mag-trade sila tumitingin sa daily, titingin sa may 4 hours pa nga, 4 hours, tapos 1 hour, 30 minutes. Iba 5 time frames ginagamit nila, iba 3. Iyon. So kayo guys, anong time frame ba ginagamit nyo? Paki-type nga dyan sa comment section below para mapag-aralan natin ano bang effective. Gumagawa ba tayo ng channel, pwede natin tingnan ng ganyan pagdating dito magbabounce siya, aangat dito, pero pinakaangat niya allats pa din. Okay, so yun lang guys, just sharing tong lesson. Sabi nga, we only win and we only learn, we do not lose. Okay, so sana tumatak sa balat natin kung ganitong pagkakamali. Okay, so guys, thank you so much. Sana huwag kayo magkamali ng ganito. Pag cut, okay, bawi na lang susunod. Okay, putol daliri, huwag putol braso. Okay, so guys, thank you. See you tomorrow. May the profits be with you. Bye.